Suratul Ghafir, ang mapagpatawad. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Hamim. Ang kapahayagan ng aklat, ang Quran, ay nagmula sa Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang maalam. Siya ang nagpapatawad ng mga kasalanan, ang tumatanggap ng pagsisisi, ang mahigpit sa pagpaparusa, ang nagtataglay ng kasaganaan, walang Diyos maliban sa Kanya at sa Kanya ang huling patutunguhan. Walang nakikipagtalo hinggil sa mga ayat o kapahayagan ng Allah maliban niyang mga di naniniwala. Kaya huwag kang palinlang sa kanilang malaya at walang saysay na magparaot parito sa buong lupain upang magliwaliw. Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil ng una sa kanila at ang mga magkakaanib na di naniniwala pagkaraan nila at bawat pamayanan na di naniniwala ay nagtangka ng masamang balakin laban sa kanilang sugo upang siya ay paslangin at sila ay nakipagtalo sa pamamagitan ng paggamit ng kabulaanan upang tangkaing ipawalang saysay sa pamamagitan nito ang katotohanan. Kaya sila ay aking hinablot ng parusa at sadyang kagimbal-gimbal ang aking parusa. At ganyan ang salita o takda ng iyong Panginoon na pinangyaring ipatupad para sa mga di naniwala na sila ay manirahan sa apoy. Yaong mga anghel na pumapasan ng trono ng Allah at yaong mga nasa paligid nito ay lumuluwalhati sa mga papuri ng kanilang Panginoon at sila ay tapat na naniwala sa Kanya at humihingi ng kapatawaran para sa mga naniwala na nagsasabing, Aming Panginoon, nasasaklawan mo po ang lahat ng bagay sa ilalim ng iyong habag at kaalaman. Kaya patawarin mo po iyong mga nagsisi at tumahak sa iyong landas at sila ay iyong pangalagaan laban sa parusa ng apoy. Aming Panginoon, sila ay iyong papasukin sa mga hardin ng walang hanggang paninirahan sa Eden na ipinangako mo sa kanila at sa sino mang matuwid na kabilang sa kanilang mga ama, sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga supling, katotohanan, ikaw ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At sila ay iyong pangalagaan laban sa mga masasamang bunga ng kanilang mga gawa. At sino man ang iyong pinangalagaan laban sa mga masasamang bunga sa araw na iyon, siya ay napagkalooban mo ng habag, at iyan ang dakilang tagumpay. Katotohanan, yaong mga di naniniwala ay pagsasabihan, ang puot ng Allah sa inyo ay higit kaysa sa puot sa inyong mga sarili, nang kayo ay inanyayahan sa pananampalataya, subalit kayo ay hindi naniwala. Sila ay magsasabi, Aming Panginoon, pinangyari mo pong kami ay mamatay ng 2 ulit, at binigyan mo po kami ng buhay ng 2 ulit. At aming pinagsisihan ang aming mga kasalanan, kaya mayroon bang isang labasan mula sa alinmang kaparaanan upang takasan ang apoy? Sa kanila ay sasabihin, iyan ay sapagkat kapag kayo ay inaanyayahan sa kaisahan ng Allah, kayo ay hindi naniwala. Bagkus nagtakwil, datapot kapag ang iba ay itinambal sa Kanya sa pagsamba, kayo ay naniwala. Kaya ang paghatol ay nasa kapasiyahan ng Allah, ang kataas-taasan, ang dakila. Siya ang nagpapakita sa inyo ng Kanyang mga ayat, tanda at nagpapababa para sa inyo mula sa kalangitan ng panustos ang ulan. At walang sinuman ang makaalala maliban ang isang nagbabalik loob sa pagsisisi. Kaya kayo ay dumalangin sa Allah at maging matapat sa Kanya sa relihiyon bagaman ito ang kinamumuhian ng mga di naniniwala. Siya ay mataas ng higit sa lahat ng antas ng karangalan, ang nagmamay-ari ng dakilang trono, Kanyang ipinagkakaloob
ang kapahayagan mula sa kanyang kautusan sa sino mang kanyang naisin mula sa kanyang alipin upang magbabala sa araw ng pagkikipagtipan. Sa araw na iyon na sila ay magsilabas sa libingan, walang bagay hinggil sa kanila ang maikukubli sa Allah, at ang Allah ay magsasabi, kanino ang paghahari sa araw na ito? Sa Allah, ang nag-iisa, ang di mapaglalabanan. Sa araw na ito, bawat tao ay babayaran para sa anumang kanyang pinagsumikapan. Walang ipapataw kanino man ng di makatarungan. Sa araw na ito, katotohanan, ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. At magbabala sa kanila, O Muhammad, ng papalapit na araw, kapag ang mga puso ay nasa mga lalamunan, tigib ng ligalig, para sa mga mapaggawa ng kamalian ay walang magiging matalik na kaibigan at walang tagapamagitan na susundin. Nababatid ng Allah ang alinmang lumilin lang sa mga mata at ang anumang itinatago ng mga dibdib kalooban. At ang Allah ay humahatol ng makatotohanan samantalang yaong kanilang mga dinadalanginan bukod sa Kanya ay hindi makahatol sa ano pamang bagay. Katotohanan, ang Allah, Siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Sila ba ay hindi nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano ang naging wakas ng mga naunang lahi sa kanila? Sila ay nakahihigit sa kanila sa lakas at sa mga bakas o yamang kanilang naiwan sa lupain. Subalit, sila ay hinablot ng Allah sa kaparusahan ng dahil sa kanilang mga kasalanan. At sila ay walang isamang tagapagtanggol laban sa Allah. Iyan ay sa dahilang ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may ipinakitang mga malilinaw na katibayan, subalit sila ay hindi naniwala. Kaya sila ay hinablot ng Allah ng parusa. Katotohanan, Siya ay malakas, mahigpit sa pagpaparusa. At katiyakan, aming isinugo si Moises, dala ang aming mga ayat, kapahayagan, at kalakip ng isang hayag na katibayan. Kina Paraon, Haman at Qarun, subalit sila ay nagsabing, siya ay isang salamangkero at isang sinungaling. Kaya ng kanyang Moises, dinala sa kanila ang katotohanan mula sa amin, sila ay nagsabing, patayin ninyo ang mga anak na lalaki ng sinumang naniwalang kasama niya at hayaan ang kanilang mga kababaihan na mabuhay. Subalit ang masamang balak ng mga di naniniwala ay walang anumang naidudulot maliban sa kamalian. At si Paraon ay nagsabi, hayaan ninyong patayin ko si Moises at hayaan siyang manawagan sa kanyang Panginoon upang ako ay kanyang pigilin sa pagpatay sa kanya. Ako ay nangangamba sa kanyang baguhin ang inyong relihiyon, o di kaya siya ay maghasik ng katiwalian sa lupain. At si Moises ay nagsabi, katotohanan, ako ay humihingi ng paglingap sa aking Panginoon at inyong Panginoon laban sa bawat mapagmalaki na walang paniniwala hinggil sa araw ng pagtutuos. At sinabi ng isang taong naniniwala sa Allah mula sa angkan ni Paraon na inililihim ang kanyang pananampalataya, papatayin ba ninyo ang isang tao nang dahil lamang sa siya ay nagsabing, ang aking Panginoon ay ang Allah, at siya ay dumating sa inyo na may dalang mga malilino na katibayan mula sa inyong Panginoon? At kung siya man ay isang sinungaling, papasanin niya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan. Ngunit kung siya ay nagsasabi ng katotohanan sa makatuwid ang ibang masamang pangyayari na kanyang ibinababala sa inyo ay darating sa inyo. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang isang mapagmalabis at isang sinungaling. O aking mga mamamayan,
Nasa inyo ngayon ang paghahari, kayo bilang nangingibabaw sa lupain. Ngunit sino ba ang magkapagliligtas sa atin mula sa parusa ng Allah kung ito ay dumating sa atin? Si Paraon ay nagsabi, wala akong ipinakikita sa inyo maliban kung ano ang aking nakikita, at wala akong ipinapatnubay sa inyo maliban ang matuwid na landas. At siya na taong naniniwala ay nagsabi, o aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng kinasapitang katulad ng araw ng mga magkakaanib. Katulad ng sinapit ng mga mamamayan ni Noah at mamamayan ng Ad at tribo ng Thamud at niyaong mga nagsirating pagkaraan nila. At ang Allah ay hindi naghahangad ng kawalan ng katarungan sa kanyang mga alipin. At o aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng araw ng pagtatawagan. Sa araw na iyon na kayo ay magsisitalikod na humahangos, wala kayong tagapagtanggol laban sa Allah, at sino man ang hinayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang isa mang makapagpapatnubay. At katiyakan si Joseph, Yusuf ay dumating sa inyo sa mga panahong nagdaan na may dalang mga malilino na katibayan, ngunit kayo ay hindi nagsitigil sa pagkakaroon ng agam-agam sa anumang kanyang dinala para sa inyo. Hanggang nang siya ay yumao at kayo ay nagsabing, wala ng sugo ang ipadadala ng Allah pagkaraan niya. Ganyan hinahayaang maligaw ng Allah ang sinumang mapagmalabis at mapanghinala. Yaong mga nakikipagtalo tungkol sa mga ayat, kapahayagan ng Allah na wala namang batayan o kautosang ipinagkaloob sa kanila. Ito ay lubhang kasuklap-suklam sa Allah at sa mga naniwala. Kaya ganyan isinasara ng Allah ang puso ng bawat mapagmalaki at malupit o mapaniil at matigas ang puso. At si Paraon ay nagsabi, O Haman, ipagtayo mo ako ng isang bantayog upang sakali ako ay makarating sa mga landasin. Sa mga landasing paakyat sa mga kalangitan upang aking matanaw ang Diyos ni Moises. At katotohanan, siya ay aking napag-iisipan bilang isang sinungaling. At ganyan nga naging kaaya-aya sa paningin ni Paraon ang kasamaan ng kanyang mga gawain. At siya ay hinahadlangan nito tungo sa matuwid na landas. At ang balakin ni Paraon ay walang anupamang naidulot maliban sa kapahamakan. At ang isang lalaking naniniwala sa Allah ay nagsabi, O aking mga mamamayan, sumunod kayo sa akin, kayo ay aking papatnubayan sa landas na matuwid. O aking mga mamamayan, katotohanan, ang buhay sa mundong ito ay isang maikling kasiyahan lamang, at katotohanan, ang kabilang buhay ay isang tahanan na mananatili magpakailanman. Sino man ang gumawa ng isang masamang gawa ay hindi babayaran maliban sa masamang katulad din nito. At sino man ang gumawa ng isang matuwid na gawain, lalaki man o babae, at siya ay naniniwala sa Allah, sila ay ang mga magsisipasok sa paraiso na kung saan sila ay pagkakalooban doon ng panustos ng walang pagsukat. At o aking mga mamamayan, paano nga ba ako mananawagan sa inyo sa kaligtasan, samantalang kayo ay nananawagan sa akin tungo sa apoy? Kayo ay nag-aanyaya sa akin upang hindi paniwalaan ang Allah at magtambal ng iba sa Kanya na wala akong kaalaman. Ngunit ako ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa Kanya na ganap na makapangyarihan ang mapagpatawad. Walang alinlangan, ako ay inyong inaanyayahan sa pagsamba sa alinmang hindi makatutugon sa panalangin sa mundong ito at sa kabilang buhay. At katiyakan na ang ating pagbabalik ay sa Allah, at katotohanan ang mga mapagmalabis, sila ang maninirahan sa apoy ng impyerno.
At inyong maaalala kung ano ang aking mga sinasabi sa inyo ngayon, at ang aking mga gawain ay ipinagkakatiwala ko sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay lubos na nakakikita sa kanyang sa mga alipin. Kaya siya ay iniligtas ng Allah mula sa mga kasamaang kanilang binalak laban sa kanya, habang ang masamang parusa ay pumalibot sa mga mamamayan ni Paraon. Ang apoy ng impyerno ay ipinapakita sa kanila sa umaga at hapon, at sa araw na iyon kapag ang takdang oras ay inihudyat, na ito ang sasabihin sa mga anghel, isadlak ninyo ang mga mamamayan ni Paraon sa pinakamahabding parusa. At banggitin mo kapag sila ay magtatalo-talo sa isa't isa sa gitna ng apoy, ang mga mahihina sa kanila ay magsasabi sa mga naging mapagmalaki, katotohanan, kami ay inyong mga tagasunod lamang. Maaari ba ninyong pawiin sa amin ang ilang bahagi ng apoy? Yaong mga mapagmalaki ay magsasabi, katotohanan, tayo ay sama-samang lahat dito sa apoy. Katotohanan, ang Allah ay naghatol sa pagitan ng kanyang mga alipin. At yaong mga nasa apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay na anghel ng impyerno, manalangin kayo sa inyong Panginoon upang pagaanin para sa amin ang isang araw mula sa parusa. Sila, mga anghel, ay magsasabi, hindi ba dumating sa inyo ang inyong mga sugo na may dalang mga katibayan? Sila ay magsasabi, oo. Sila, mga anghel, ay sasagot, kung gayon, kayo sa inyong mga sarili ang manalangin. Ngunit gayon paman, walang patutunguhan ang panalangin ng mga di naniniwala maliban sa kawalang saysay. Katotohanan, aming tatangkilikin ang aming mga sugo at yaong mga naniniwala sa mensahe sa mundong ito at sa araw na ang mga saksi ay magsisitayo na maninindigan. Sa araw na iyon, ang pangangatuwiran ay hindi na makapagdudulot ng buti para sa mga mapaggawa ng kamalian. Sa kanila ay sumpa at sa kanila ay isang pinakamasamang tahanan, ang apoy. At katiyakan aming ipinagkaloob kay Moises ang patnubay at aming itinakda sa mga anak ni Israel na manahin ang banal na kasulatan. Nagsilbing patnubay at isang babala sa mga taong may taglay na pangunawa. Kaya ikaw, o Muhammad, ay maging matiisin. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo at ikaw ay humingi ng kapatawaran para sa iyong kasalanan at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong Panginoon sa gabi at sa umaga. Katotohanan, yaong mga nakikipagtalo hinggil sa mga ayat, kapahayagan ng Allah, nang wala namang batayang ipinagkaloob sa kanila, walang laman ang kanilang mga dibdib maliban sa pagmamalaki, samantalang ito, ang masamang balakin ay hindi nila magawang abutin. Kaya humingi ng paglingap sa Allah. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan ay nakahihigit kaysa sa paglikha sa sangkatauhan, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. At hindi magkatulad ang isang bulag sa katotohanan at ang isang nakikikita sa katotohanan, hindi rin magkatulad yaong mga naniwala sa Allah at gumawa ng mga gawaing matwid at ang isang gumagawa ng masama. Sadyang katiting lamang ang inyong naaalala. Katotohanan, ang oras o araw ng paghukom ay darating. Walang pag-aalinlangan tungkol dito, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala. At ang inyong Panginoon ay nagsabi, manalangin kayo sa akin, at kayo ay aking diringgin. Katotohanan,
yaong mga nagmamalaki sa pagsamba sa akin, katiyakan na sila ay magsisipasok sa impyerno ng kadusta-dusta. Siya ang Allah na gumawa ng gabi para sa inyo, upang kayo ay mamahinga at ng maghapon upang kayo ay makakita. Katotohanan, ang Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, subalit karamihan sa sangkatauhan ay walang isinusukling pasasalamat. Iyan ng Allah, ang inyong Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Paano nga bang kayo ay nalinlang? Ganyan nga nalilinlang noong una yung mga lagi ng tumatanggi o tumututol sa mga ayat, kapahayagan o babala ng Allah. Siya ang Allah na gumawa ng lupa para sa inyo bilang isang puok ng paninirahan at ang langit bilang bubungan na masisilungan, at kayo ay kanyang hinubog at ginawang ganap ang inyong mga hubog at kanyang ipinagkaloob sa inyo ang mga mabubuting panustos. Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon. Mapagpala ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Siya ang lagi ng buhay, walang kamatayan, walang Diyos maliban sa Kanya. Kaya dumalangin sa Kanya, maging matapat sa Kanya sa relihiyon. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Sabihin mo, O Muhammad, ako ay pinagbawalang sambahin yaong mga Diyos-Diyosan na inyong sinasamba bukod sa Allah nang dumating sa akin ang mga patunay mula sa aking Panginoon. At ako ay napag-utusang isuko ang aking sarili sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Siya ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkaraan mula sa pinaghalong similya ng lalaki at babae, pagkaraan mula sa kapirasong kimpal ng dugo, pagkaraan kayo ay iniluwal bilang isang sanggol, pagkaraan kayo ay pinalaki upang inyong maabot ang kaganapan na inyong pagkatao, at pagkaraan ay upang kayo ay maging matatanda, at kabilang sa inyo ay isang maagang kinukuha ng kamatayan upang kayo ay umabot sa takdang oras, at upang sakali kayo ay matutong makaunawa. Siya ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan, at kapag kanyang itakda ang isang pangyayari o bagay, siya ay magsasabi rito ng maging kaya nangyari nga. Hindi mo ba nakikita yung mga nakikipagtalo tungkol sa mga ayat, kapahayagan ng Allah? Paanong sila ay napalayo sa katotohanan? Yaong mga nagtatakwil sa aklat ang Quran at sa anumang aming ipinadala sa aming mga sugo, kanilang mapag-aalaman na kapag ang mga kawing o sakal na bakal ay ipupulupot sa kanilang mga leeg at ang mga panggapos na tanikala sa kanilang mga kamay at paa, sila ay kakaladkarin patungo sa kumukulong tubig, pagkaraan sila ay susunugin sa apoy. Pagkaraan ay sasabihin sa kanila, nasaan ang anumang lagi ninyong itinatambal sa pagsamba? Bukod sa Allah, sila ay magsasabi, sila ay naglaho mula sa amin, ngunit hindi kami dumalangin sa ano paman noon. Ganyan iniligaw ng Allah ang mga di naniniwala. Ang mga anghel ay magsasabi, iyan ay sapagkat kayo ay lagi nang nagsasaya sa mundo ng walang karapatan at kayo ay laging umaasal ng magaslaw. Sa gayon nga, humayo kayong magsipasok sa mga pintuan ng impyerno upang mamalagi roon, at sadyang napakasamang hantungan para sa mga mapagmalaki. Kaya ikaw, O Muhammad, ay maging matiisin. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo, at kahit na aming ipakita sa iyo sa mundong ito ang ibang bahagi ng aming ipinangako sa kanila, o kaya aming itulot na ikaw ay mamatay, sa amin sila ay ibabalik na lahat.
at katiyakan, aming ipinadala ang mga sugo ng una sa iyo, O Muhammad. Ang iba sa kanila ay aming isinalaysay sa iyo ang kanilang kasaysayan, at ang iba sa kanila ay hindi namin isinalaysay sa iyo ang kanilang kasaysayan. Hindi marapat sa sino mang sugo na siya ay magdala ng ayat, kapahayagan o himala maliban sa kapahintulutan ng Allah. Kaya kapag dumarating ang kautusan ng Allah, ito ay pagpapasiyahan o pagtitibayin ng makatotohanan at ang mga mapaggawa ng kabulaanan, noon ding iyon ay mawawalan ng lahat. Siya ang Allah na gumawa para sa inyo ng mga hayop sa kawan ng bakahan upang ang iba nito ay inyong masakyan at ang iba nito ay inyong makain. At para sa inyo roon ay ibang mga pakinabang at upang inyong maisakatuparan sa kanilang ibabaw ang isang pangangailangan na nasa inyong mga dibdib, at sa kanilang ibabaw at sa loob ng mga sasakyang dagat kayo ay isinasakay. At kanyang ipinakita sa inyo ang kanyang mga ayat palatandaan, kaya alin sa mga ayat ng Allah ang inyong itinatakwil? Hindi ba sila nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano ang naging wakas niyaong mga nauna sa kanila? Sila ay nakahigit sa bilang kaysa sa kanilang mga sarili at nakahigit sa lakas at sa bakas ng pagkakilanlan o yaman sa mga lupain, ngunit walang buting na idulot sa kanila ang anumang kanilang lagi ng pinagsusumikapan. Kaya nang ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan, sila ay nagalak lamang sa anumang kanilang nakuhang kaalaman, ngunit sila ay nabalutan ng parusa sanhi ng anumang kanilang laging kinukutya o pinagtatawanan. Kaya nang kanilang makita ang aming parusa, sila ay nagsabi, "Kami ay naniniwala sa kaisahan ng Allah at kami ay hindi naniniwala sa anumang aming laging itinatambal sa Kanya." Ngunit ang kanilang pananampalataya ay walang naidulot na buti sa kanila nang kanilang makita ang aming parusa. Ito ang dating kaparaanan ng Allah na Kanyang ipinagpauna na sa Kanyang mga alipin, at noon ding yun, ang mga di naniniwala ang nawalan ng lahat ng pagpapala.